Pag-usapan natin yung mga nagastos ko so far. Well, if you're interested, just stay sa video. If not, you can just go fuck yourself. Joke lang. So yeah, uh, nabili ko to second hand kay Motogeb, no? 55 siya yung original na may-ari. 68 niya nabili. I think 60, yeah, 65 or 68. Mga ganun naman ang naglalaro yung presyo. So let's start with the minor. And I'm sure, no, pag bumili kayo ng keso, if bumili kayo ng keso, no, after all the reputation ng keso, ito yung mga minors na ano. Simulan natin dun sa side mirror na yan. 60 pesos. Bilog yan dati. Gusto ko mas malaki, masyadong maliit, masyadong marami yung blind spot. I-upgrade ko pa yan yung medyo yung may grado, tsaka yung medyo ano, siguro nasa 600. May 400 akong binili, sira na basag, hindi ko na napalitan. Tapos siguro upgrade to 400 or 500. May 700, may 900 pa nga. So whatever I can find. Pero sa ngayon yan lang napalitan dyan, side mirror. Next is yung sabitan. Ito ang sabitan na yan. Gusto ko dyan yung original na sabitan niya kasi parang bitin, at saka ipupulupot mo pa yung sandbag, yung mga bag, kung ano man lang isasabit mo. Delikado pag matulin ka. Kailangan yung may lock. Kaya ito kinuha ko, may lock to. Okay, salamin ko. Yan ang advantage niyan. Nalalak yan. Hindi lock na susi Although may susi akong binili dati. Yan masusukpit mo dyan, sushoot mo yung sandbag or bag, kung ano man, malalak siya. And dalawa siya. Yan. Mas pinili ko to kaysa dun sa may helmet. Yung lock ng helmet, kasi yung helmet madali ng diskarte yan Turo ko sa inyo mamaya ang diskarte doon. Ito hindi naman importante to, pero I think 475 bili ko dito, isa. So dalawa, kasi ito yung pag nagbablog nga ako slash ano tawag doon, dashcam. Tapos ito usually pag ano to, pang waist. Yan relo ka, ano lang, 150 lang yan. Kasi ang hirap nagda-drive ka, titingin ka sa relo mo, gaganyan ka So hindi ka na gaganyan kasi lagi ako naka-ready sa preno So yan, lilingon ka na lang. So kano lang, 150. Essential siya essential siya kasi pag wala yan mahirap. Next, itong ilaw. Chronological na lang kasi yan yung mga yung switch ng ilaw. MDL siguro, wala pang MDL, parang 300 plus lang yan, plus labor nakabit ko. So yun ang 500 yan ginastos ko. I-try natin lagi niya nakikita kulay dilaw yan Tapos ito yung switch nya. Yan yung switch nya, puti yung high, dilaw yung low. Yan, kaya bagay yan lalo na pag madilim. Ano pa, ito yung itatanong, switch ito sa sa fan. Talk about fan mamaya. Importante palang fan na to. Fan na yan, malalagastos ko siya. Basta 1.5 yung labor. Tapos yung fan, I think 500 bili ni ni Jonathan. O baka siguro na yan, baka package na yan. Ito yung fan. Importante yung fan na yan kasi natin on ko yung power switch. Tapos i-on ko yung ayan, may delay lang pala konti. Kapag in-off ko tong switch na to, yan, mamamatay siya. Ibig sabihin, pwede akong tambay mode. Minsan ginagawa ko yung tambay mode lang, ganyan. I-on ko to, charge akong cellphone, ganyan. I-off ko to. Yan, kasi hindi naman siya umaandar. Pero pag wag ko lang kakalimutan bago ako umalis, on ko yan. May delay ng konti supposedly mas maingay pa dyan pero yun na meron yan, 1.5 yung labor.
nakalimutan ko na. Basta 500 bilhin nyo dyan. Next is itong bakal na to. Itong, ano bang pangalan nito? Mono something. Monorack. Yan. Monorack, ano yan? 1-1 yan. Wala yan sa Shopee. Para sa keso, nabili ko yan sa ano, sa Lazada. Yan. Sinugal ko yan, sini-OD ko yan kasi walang tiwala sa Lazada. Yan. Nabit yan, 1-1. Yan, syempre, para makabitan ng, kaya muna natin to. Para makabitan ka ng ano, ng para may pakinabang yung monorack. Kaya ako binili yung monorack para dito. Ito second hand lang to. Bili ko ng 3.8, pero sabi niya 9K daw bili niya rito. Old school to na ano eh. Aluminum, legit aluminum. Yan, old school SEC. Ano ako ng parokyano ako ng SEC kasi locally made yan, ganyan. Tapos tibay. As per mayor yung nang mamaso ng helmet. Yan, 3.8 pili ko dyan, 3.8. Kano na? O yan, ito, kano lang yan, 280 yata to. Paggawa ko lang yan. No, I think more or less 300 more or less, yan. 0039, yan yung ano, 2021 Evidalo. Hindi yan actual plate number, kaya nga nakalagay for registration eh. Yan, region 4A kami, tapos Quezon yung ano. Yan, ito nasunugan ako ng hub. Kung titingin kayo sa default ng Quezon, hindi ganito itsura, walang ganito. Pang ano to ng hangin eh, hindi yan display basta eh. Yan o, malalim o, hollow. Pang ano ito, pang coolant yan itong hub kasi mainit yan. Ano mabili ko rito? Ano maalala, 10,000 yata to. 10,000, tapos parang 2,000 yung 2.5 yung pakabit, ganyan. Kasi yung dating gulong kinalas tapos kinabit, parang gano'n. So ano na, malaki na rin ano. Tapos yung battery, dati yung battery nito bumili ako ng isang set, 4.5 yon. Ang bala ko sana yung isang set ng SLA or yung mabigat na battery, ang tawag nun yung lead acid, isisiksik ko dyan dito sa loob. Kaya pamangkin ko, isa lang nadagdag namin, naputol pa yung wire, so useless. Pero at least yung nabili namin mas fresh ng konti, yun parang 2 months old pa lang. Ito kasi 7 months old eh, yung default na battery nito. So at least yung nagamit ko for the longest time nung lead acid pa to is ano, tawag na ito is fresher than dun sa 7 months old, at least no, fresher. Ando dun siya sa mga kawan. Diyan pa yung mga battery. hindi ko pa pagsisipan kung ano yung mga gagawin doon. Ito importante to. Ang sakit ng keso sa loob nito, yan sa loob niyan, ang tawag doon T-post. Sa loob niyan, pag binuksan to, sa loob niyan T-post yan something eh. May bearing yan. Yung bearing niyan, wala na eh, iniwan ko dun sa shop eh. Bilog lang, parang bulitas. Ang ipinalit dito yung mas mahahaba na roller type. So pumunta kay JRC, kay si JR Catalino. Siya yung nagpalit ng bearing. 1.5 yon, 1.5 labor and materials na yan. So kaya lang problema ngayon, eto bagsak na to. Baka bukas try ko, agahan ko bukas sa motor shop. Hopefully no, hindi nila mapansin na na electric to. May allergic sila sa electric eh. Kahit very basic lang ayaw nila. So ano ko daw to, sabi ni mismong Kambaog ang tawag na JR Kambaog staff. Yan. Sabi lang daw to, palitan lang daw to ng hangin or paayos ko lang daw yung rebounds. Ayan, di dalhin ko sa motor shop din natin. Kasi otherwise, sabi ni JRC, pag mag-upgrade ako nito, upgrade lahat, upgrade ito, upgrade preno, upgrade gulong. Yan yung dun sa taas kung gusto ko ng matino na ganito. Kasi wala daw kapalit ito, sabi nila. Itatry ko muna para pa-rebound to. Kasi mukhang malaking upgrade yung kung sabi ko, gusto kong tinidor yung yung reverse, kasi ito yung dumi niyan dito sa taas
Gusto ko yung baliktad para yung dumi pa-push pababa. Sakit niyan kapag kapag nalulubak, parang mababasag ulit yung bearing. Kaya ayan. Oh, ano na next? Uy, ba't ako may sticker dito? Oh, iso. Hindi ako naglagay niyan ha. Good job kayo ha. Saan man ako nakaparada, may nag-sticker ang putik. Yan na. Okay, saan na tayo? Oy, ito pinakamalaking gastos ko sa lahat yung nasa loob nito. Ito lithium na to. Lithium. Ang gastos ko dyan is 50. Tama ba? 50 plus masisilip ba? Yung masisilip natin na 50k at yung flashlight. 50k ano yan? 50k 20 units kung ano man tawag doon. Ginawa kong 21, so papalitan pa. Ang nakakabit dito ano pa lang, ano tawag din natin, masilip natin. Ayan siya, ayan ay merong parang tape yan sa loob. So 50k yan. Ano yan, parang may tawag dyan, replacement lang yan kasi yung sa akin binibuild pa. Builder yan si tawag nito si Jonathan. Shout out, hindi naman niya alam yung channel ko eh. Ang kinuha ko yung branded LG yan 21S. Ito yung hindi nasusunog, hindi lumiliyab. Ito yung tinataga sa sa demo, pero yung isa yung 21700 yun yung pag nabutas na ng pako sisirit parang lucis. Yan, delikado yun. Although mas malakas daw yun ang torque nun, pero doon ako sa safe. Ayan, pero ito 20 lang to kasi kita nyo pag inon to yan 80, pag bagong charge yan 81 82. Yan, so pag kinabit na yung talagang sa akin, kasi ang metal frame lang nito is ang case lang nito metal yung sa akin talaga tawag nun, tawag nun, stainless na. Yan, tapos meron ng BMS, yung BMS yung nagko-control ng charging, meron ng nagko-control ng bumili din pala ako ng charger. Yung charger na to is wala dito, pero 1.9 yung charger na yan. Ngayon ko lang not sure kung kasali ko sa yung charger nya. 1.9 10 watts yata yun, I think 10 amperes. Tapos ito yung kapalit na binili ko sa Shopee for 475, pero pang lead acid pa yan. Pero sabi ni Jonathan pwede naman daw pang pang ipaparallel lang, parang pang charge dito para mas mabilis daw. So yun, so kung susumahin mo yung mga nagastos ko dito, 100 plus na to, nasa 120 na to. CPM yan, mababan lang sa April 15 Oy, April 1 ngayon hindi ako nang joke. Lahat ng gastos na yan legit yan. Ito na testing ko to. Ito pala yung gulong, bumili ako, may plus yan. Yan, napudpud na yung gulong ko. Ang pinalit ko yung mas malaki. Kita nyo yung gulong na to, yung payat, diba? Ito sa likod tumaba yan tsaka yung groove nya iba heavy duty kasi sa construction ako, gusto ko yung medyo pwede sa pangharabas, at the same time pwede rin sa kaya lang bumagal nga siya, humina yung hatak nya. Problema ko rito sa paahon, paano kaya pag may angkas na. Ayun lang ang downside nya kapag ganyan. Yun lang. Ito po na stand, kumasos din ako dito, 1.5 to. Nasira din kasi si teacher pag dito umaapak, tapos naglakad ako sa traffic, nag-aaway kami kasi masusob-sob ako. Kita mo lalakad ako, nandito yung paa ko, pag lumagpas ang paa ko tatama sa paa niya, nakabukakan ganyan. Kaya napalagi ako ng stand, apakan dito. Ito natanggal lang yan, ito yung tsura niya kasi low quality ito ayan quality yan. Yan. Ito pa pala, bumili ako nito. Bili ko dito 300. Ito for
99 o 450. Paano na yan? 750 na. Ito malaking bagay ito dahil pag yung may marami akong karga, ano yan, dyan ako maapak. Lalo na yung mga box, ganyan, bigas, kung ano man, gasol, ganyan, dyan ako maapak. Yan. Ito, 500 to. Kasi, yung luma nito, pag naulanan, manipis. Tatagos yung tubig ulan sa foam. Pag bumabasa, puwet mo. Para ang regla, hindi maintindihan. Kaya ito, 500 to, bilis lang, inantay ko lang. Oh. Galing nang gumawa. Ayan. Ayan siya. May stapler lang. Bilis. Mahusay dyan sa may ano. Yan lang sa may ligaya. Ligaya sa sumulong. Ayun lang. As far as I know, yun lang ng mga gastos nito. And marami pang gastusin dito na darating. Kasi nga, pag yan, hopefully, wag muna. Nasunog ko, papalitan ko yan. Ewan ko. Sure, certainly, mas upgrade. Tapos, kasi nga, humina na yung hatak niya. May angkas ako lagi. Pero wag mo na sana. Ano pa? Yun lang. Gastos ng may motor, ano? Although, dito, pasalamat ako. Kasi kanina, 2 weeks ago, may tinanong ako na Move It driver. Sabi niya, ang full tank niya 7 liters. Tapos, 2 days lang niya nagagamit. Kinuwenta namin ang 7 liters, 'di ba? Mga 500. So 250 per day siya. Move It naman siya. Pero nonetheless ako ang konsumo ko pag yung maghapon ako lumakad 60 kilometers. Edi parang ano na rin 'yan. Parang 6 liters na rin 'yan. Kung ilan 5 liters kung ilan man. Pagpalagay natin kung 60 kilometers in 2 days, 120, magkano sa gas yun? Pagpalagay mong parehas na lang kami, di 250 per day na titipid ko, sipin mo yun. Kasi maghapon din ako bumibiyahe pag yung talagang regular day. Ngayon lang di ako bumiyahe ngayon masyado dahil inatupag ko tong gulong. Yan, natupag ko yung gulong na yan. Ako nagkalas niyan. Mga electrical niyan. Tapos yung vulcanizing, siya lang talaga yung pinagpalit ko ng gulong. Tsaka pinaglagay ko ng tire flat slime. Pero the rest ako gumawa. Kaya ayun. Ayun lang. Till next time, Thanks for watching.